Magandang umaga mga farmers. Nandito ako para ibahagi yung mga ilang ginagawa ko at kung paano ko mag-alaga ng baboy. Bali pala may dalawa akong alagang baboy at una po ako ngayon nag-alaga at first time ko po ngayon. Nag-try lang ako para masubukan kung ano yung kitaan dito sa negosyong pagbababoy. Ito pala yung unang hakbang ko na ginagawa. Una pala is nililinisan ko muna yung kainan nila para naman matanggal yung mga dumi kasi mahirap na kapag nakakain sila ng kanilang sariling dumi, hindi sila masyadong lumalaki. Kaya una is tinatanggal ko muna talaga yan, pinawalisan. Paano kaya nalaman? Kasi may alaga namang baboy yung dalawa kong tito, ginagawa ko yung mga paraan nila at nagtatanong ako kung ano yung ba yung ginagawa nila. Sabi daw nila basta malinis yung baboy is malaki, mas mabilis siyang lumaki. Hindi daw siya pwedeng kumain ng kasarili niyang dumi. Bilang baguhan kasi talaga is mas mahirap kapag walang nag-guide sa'yo or di ka nagtatanong kung paano yung procedure nila. Kumuha ka ng idea sa iba para matuto ka. Bilang baguhan kasi kailangan mong guide or magtanong sa iba kung paano ginagawa, kung paano nila ginalagaan yung kanilang baboy. And kung hindi naman applicable sa baboy mo, is pwede mo naman ma-improve yun base sa aktual na pag-aalaga mo. Pero mas maganda pa rin para makuha ka ng idea is magtaga-tanong ka. Dahil nag-aalaga naman yung dalawa kong tito, ay nagtanong ako sa kanila kung paano sila mag-alaga. At nung wala pa pala ako ng baboy, ito yung techniques ko. Ah, Taga-tingin lang ako sa kanila kung paano nila alagaan, kung ano yung procedure nila. At based on my observation is nakita ko yung mga the way nila kung paano alagaan at yun ina-apply ko yun yung ina-apply ko na ginagawa ko sa baboy ko ngayon. Yung iba naman is binago ko kasi sa tingin ko hindi naman yun pwede sa aking baboy kasi ako nagsisimula pa lang. Sila kasi meron ng baboyan at meron sila nagkakaroon sila ng yung inahing baboy. Kaya mas maganda talaga yung simula ka lang nagtataga-tanong ka at nag-observe ka na lang sa ginagawa nila para mas matuto ka. Yan, kung nakikita nyo, tinatakal ko yung pagkain nila kasi bawal daw masobrahan yan. Kasi kapag nasobrahan ng pagkain, is sila at magtatay-tay at hindi masyadong progressive yung paglaki nila kapag nagkaroon sila ng sakit na ganyan. Kaya sinusunod ko sila at di masyadong maraming tubig. At makikita nyo, ito yung medicine na binibigay ko sa alaga ko. Ano yon? Bitracin Gold. Bitracin Gold para hindi sila mapagimpron sa sakit tulad ng sipon. At pinaghahalo ko na rin pala itong Vitapro. Vitapro naman pala, ito yung para sa maging mind enhance yung pangtuno nila para mas mabilis matunaw yung kinakain nila. Makikita nyo, mayroon akong takalan yan. Ayan, bali 6 liters yan na tubig at 6 liters yan base doon sa procedure na nakita ko sa balat ng Bitracin Gold. Sa plastic niya nakalagay naman yung procedure, 20 grams 20 grams lang para sa 6 liters para di naman masyadong maramihan at di naman masobrahan, para sakto lang. Sundin natin kung ano yung mga procedure para hindi tayo magkamali kasi nandun na sila yung nakakalam, kaya sinusunod ko na lang yung mga nakalagay doon. Yan yung ginagawa ko. Bilang baguhan, kailangan mo talagang unang sumunod sa mga nakakaalam kasi para hindi ka magkamali at sila na yung nakakaalam, sila na yung may experience. Kaya kailangan mo na lang sumunod para matuto at para malaman mo kung ano yung mga procedure na ginagawa nila. At malalaman mo na naman yan kapag talagang aktual ka na nag-aalaga ng sarili mong baboyan. Ito yung ginagawa ko na pag-aalaga sa aking baboy.
Yan, makita nyo guys kung yung mga paraan na ginagawa ko. Sundin nyo na lang. Yan, sinishake ko para mas mahalo ng maayos. At syempre dapat natin, para sa akin kasi ano, tinatakal ko pa rin yung pinapainom ko sa kanila, binubuhos ko sa kanila para naman hindi tayo sumobra. Yan pala yung paraan na ginagawa ko. At ito pa yung technique na sinunod ko yung payo ng aking tito. Kapag isang buwan na sa'yo yung baboy, kailangan mo na yung purgahin para lumakas ng kumain. O ito, bale, isang buwan na pala to sa aking baboy na to. Kaya, pinupurga ko na, bale, 2 buwan na yan sa akin. Pangalawang purga ko na yan. Yung pala, isang sachet good for one na baboy. Bali, 2 sachet yan. Kasi dalawang baboy yung inaalagaan ko. Good for one kasi yan eh. Hindi pwedeng isa lang kapag yung alaga mo, dalawa. Para mas maganda, yung tama at mas maganda yung epekto sa baboy mo is kailangan mong dalawa, tig-isa sila. Ako, ito yung paraan ko pala. Binubuhusan ko ng tubig para paglagay ko sa pagkain, sinasabay ko na yan sa pagkain nila para mainom nila pag nag-inom sila ng tubig doon sa linagay mo. Yan yung technique na ginagawa ko. Iba-iba naman. Yung iba kasi hinahalo sa pagkain at akin naman dinalagay ko na sa tubig para naman ma-mix na sa kanila. Ganyan. Yan, ito na pala yung technique ko bago ko sila pinapakain ko muna sila bago ako pumapasok sa loob. Kasi ginagawa ko yan. Kasi kapag hindi natin pinakain muna yung ano, pagkatapos silang vitamins, yan, ikaw yung aatake nila, ikaw yung magiging attraction sa kanila, at ikaw yung pupunta nila kapag di mo sila pinakain yan. Pinakain ko muna sila para yung attraction nila is doon sa kainan. Yan o, tingin nyo naman, kapag wala silang pagkain, is ikaw talaga yung aatake nila. Kaya lagyan nyo muna ng pagkain para makapasok kayo sa loob. Yan yung way na ginagawa ko. Kaya pala nililisan ko yan sa loob kasi bawal naman madumi yung baboy mo. Kasi kapag madumi yung baboy mo, kawawa naman yung mga katabi mo, lalo na kung may katabi kang bahay, is mamamaho talaga yan, mangangamoy yan. Kaya kailangan, para di ka naman mapagalitan or walang masabi yung katabi mo, is kailangan talagang malinis, hindi pwedeng hindi. Kasi kung para sa'yo lang naman, okay lang. Kasi alaga mo yan. Eh, sa iba, hindi okay yan. Kaya kailangan panatilihin nating malinis yung alaga natin para iwas sa sakit. At the same time, iwas na rin sa mga maririnig mong sasabihin ng katabi mo. Yan lang yung ginagawa kong paraan para di masyadong mabaho yung alaga ko. Is meron pala din yan deposit para at the same time hindi naman siya mangamoy kasi ay, tulad nga yun sinabi ko, ano yung mga katabi natin at yung mga bahayan, kahit di yan magsalita, alam naman natin kapag nangamoy yan, kahit mga kamag-anak mo pa yan, kailangan talaga safe yung alaga mo at yung malinis yung ano mo, yung baboyan mo. Sa akin, dalawa nangangamoy yan, kaya nililinis ko para walang masabi yung mga tita at tito ko. Kahit meron din silang baboyan. Dito pala, dito ako umiikib is bali libre lang yan. Kaya mas sagana dito yung tubig. Kaya nililinisan ko yung baboy ko 3 beses sa isang araw kapag wala akong pasok. Ito pala yung kwento mga ka-agri kaya nag-alaga ako ng baboy. Actually, matagal ko na itong gusto. Nung third year college pa lang ako, plano ko na talagang mag-alaga. At salamat sa Diyos, ngayong fourth year college na ako, nagkaroon ulit ako nito. Kaya pala ako nag-alaga ng baboy kasi basis sa aking karanasan,
di naman sa pag-disgrace sa aking mga magulang. Actually, pasalamat nga ako sa kanila at proud ako sa kanila at pinag-aaral nila ako. Ngayon kasi bilang future, marami ng bayaran, kaliwat kanan na, kailan yung future na ako, kailan dito naman yung talagang challenges about sa financial kaya napag-isipan ko na mag-alaga ng baboy at para pag-graduate ko, hindi naman problema sina mama kung saan pupulot or kung saan kukuha para lang mabayaran yung mga balance ko sa pinapasukan kong paaralan ngayon. Para matustusan ang pangangailangan, ito yung nag-isip kong paraan, ang mag-alaga ng baboy. Bakit baboy yung inalagaan ko? Kasi madali lang to eh. After 3 months, pwede mo nang ibenta. Yung kabilihan pala nito ng baboy, hindi mapupunta sa akin kundi mapupunta lang sa paaralan. Kasi kung magkano yung kikitain dito, lahat naman ibabayad ko. Kapag may sobra, hati na lang kami ni mama. Para sa akin ito lang, bilang estudyante, hindi hadlang yung kahirapan para hindi ka makapagtapos. Kapag may gusto ka talaga, gumawa ka ng paraan para makuha mo ito, para maabot mo ito. Kilusan mo. Dahil iniisip ko kapag nakapagtapos ako, hindi lang naman aking pangarap to eh. Pangarap to ng aking mga magulang. Hindi lang. Kaya wag nating gawing hadlang yung kahirapan upang hindi natin maabot kung ano man yung gusto natin para makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, napagtanto ko at na-realize ko na mas maganda yung pera na pinaghihirapan mo. Yung ikaw mismo yung gumawa, yung ikaw mismo yung naka-experience nung hirap kung paano ka gumawa ng sarili mong pera. Kung tatanungin kung sino yung bumibili ng pagkain ng alaga ko, ako yung bumibili niyan. Kapag walang pera, pumapasok ako, nagpa-part-time ako para magkaroon ng pera. At hindi ko na pinapoproblema sina mama dyan kasi ayaw ko mamroblema sila sa mga bayarin. At salamat naman sa aking amo kay Boss Jason kasi kahit part-time rin ako, tinatanggap niya ako para pumasok sa kanila. Ito pala yung ginagawa namin. Nakikita nyo, kung nakikita nyo mga ka-agree, yung pagkain ng baboy ko. Yan yung ginagawa namin, yan yung pinagtatrabawan ko. Based on my experience, masasabi ko talaga sa buhay ko, God is good talaga all the time. Tingnan nyo naman mga ka-agree, nakapasok ako kung saan gumagawa ng pagkain ng baboy yung amo ko. At kung wala ako, welcome akong kumuha sa kanila kapag walang pagkain yung baboy ko. Sa Laraditak na lang yung ginagawa nila kapag nagsasahod ako, kinakaltas na lang nila kung ilang yung nakuha kong pagkain ng baboy sa kanila. Diskarte na lang mga ka-agree yung kailangan. Ito pa yung plano ko kapag nabayaran ko na lahat at may sobra pa, bibili ako ng panibago para mag-alaga ulit. Ito yung kwento ko bilang estudyante. At the same time, future ko maging negosyante. At kung wala naman, mag-ipon ako ulit ng panibago. Hindi ako titigil magnegosyo. Dahil sa negosyo, nandito yung pera. Dahil kami ay kapos, gumagawa ako ng paraan upang kami ay makaraos. Thank you.